Good evening, everyone. Welcome to our Friday prayer and meditation. Okay. As parents of kids with special needs, sabi nga dun sa isang pag-aaral na ang pinagdadaanan nating stress, according to them, ay katulad ng stress ng mga militar na nasa war. Militar, military people who are at war. Kaya nga, grabe yung mga stress na pinagdadaanan natin, ano. So, that's why every Friday we have this prayer and meditation para ma-strengthen tayo, ma mapalakas tayo sa ating buhay, sa ating journey. Kasi kung hindi, baka kung ano yung mangyayari sa atin. Di ba? Mapapanghinaan tayo. Yung iba, madidepress. Yung iba naman, ano ba, magkakaroon ng mga mental health issues, mga ganyan. So that's why we are having this prayer and meditation para to strengthen our hearts and our mental state. Yan. For mental health issue din, di ba? Para pag kaharap natin yung mga anak natin na may mga special needs at kahit ano pang challenge, ganun. Kahit ano pang challenge yung makakaharap natin, meron tayong grace ng Lord. Meron tayong wisdom, meron tayong strength coming from God. Minsan napapasigaw tayo, okay lang yan. Ganun, no? Okay lang yan. As long as you, kung ano yung nasa heart mo, ipalabas mo yan. I-express mo yan. Mas masama naman yung kinikim-kim hanggang, alam mo yun, hanggang sasabog ka na lang. Mas maganda, express mo yan, lalo na punta ka sa presensya ng Lord. 'Di ba? Well, anyways, for tonight, dahil nga I'm trying to talk about basic needs, I mean, basic foundations para ma-strengthen yung heart natin, ma-strengthen yung relationship natin kay God, ma-strengthen yung mental state natin. That's why, for tonight, ang napaka basic and yet very important topic natin ngayon ay walang iba kundi the Bible. Di ba? Saya. Ayan. So, the Bible tayo. The most amazing book. But before we go to our meditation, let us have this sharing question. When is the first time that you read the Bible? And how was your experience? O, type nyo lang dyan sa chat. Okay? Type nyo sa chat natin, sa chat box. Kailan ka unang-unang nagbasa ng Bible? At ano yung naranasan mo? Ayan. Ako, personally, I read, hindi siya the whole Bible, but part of the Bible. It's just New Testament. When I was, parang ano ko nun, 7 years old yata ako nun, or 8 years old. Ganun. Nakakabasa na ako kaya siguro ganun mga 7 or 8. At ang Bible na yun ay Bible ng lola ko. Na parang New Testament lang, tapos may mga dasal-dasal doon. And doon ko nakilala talaga si Jesus. Okay, ganito pala to, ganyan. Walang nag-share sa akin. Basta binasa ko lang siya. Tapos doon ko lang natuklasan, okay, yung si Jesus pala yung ganyan. That's the book of, I think it's the book of Matthew, Mark, Luke, John. Yan. Kayo, kailan kayo? So, that was 7 or 8 years old ako noon. Ang tagal na. Kayo, kailan kayo unang-unang nagbasa ng Bible? Or baka hindi pa ganun, hindi pa nakakabasa ng Bible. Sige na, share nyo dyan sa chat box. Or you can, pwede naman kayo magsalita. Unmute yourself. Kailan? Kailan? Ako nung high school pa ako kasi meron akong classmate na inaya kaming mag-Bible study. But the impact of reading the Bible was
walang impact. Walang impact noon because maybe because hindi pala maybe it's sure na wala kasi akong relasyon sa Panginoon. Totoo Kapag yan. nagbabasa ka ng Bible na wala kang relasyon sa Kanya, hindi mo yun maiintindihan. Hindi mo talaga. Parang yung, ang ano, no, yung understanding mo medyo mababaw lang. Iba Yeah, pagka may relasyon ka talaga kay God. yeah. At Mm. saka head knowledge lang. Head Oo. knowledge. Yan yung meron ako na nung nagbabasa ako, Yeah. 7 years old, pero amazed na amazed ako. Oh, may ganito pala. Ganyan. Teka, kailangan ko makita to. Okay. Sabi ni Mami Sheena, ako when I was a kid, yung mga parables ni Jesus. O, di ba? Ika. Sino ba? Ayan. Nakalimutan ko lang yung edad. Sabi ni Mami Cathy, when I was a child, pero hindi ko pa maintindihan nung nag-high school ako, medyo may konting understanding na. Sabi niya, as we mature, lalong lumalim ang relasyon ko sa Lord. Nagiging guide ko na siya nung college ako. Ayan, sabi ni Mami Malu, Bible stories when I was a child, pero yung basa talaga na from cover to cover was when I was in the Bible school. Wow, nag-Bible school pala si Mami. And nag-take ng Enli Leadership Institute. Nakilala ako si God in 2010. Wow, Mami Malu, what a revelation. Sa BTC. Sabi naman ni Mami Samsung, sino ba si Mami Samsung? Elementary. Mami, medyo, Sino to? Anything? Ay, Mami Tin. Ah. Tin, ikaw ba yan? Ah. Okay. Sabi niya sa elementary days, sa catechism namin, dahil yung catechism, especially sa Genesis, talaga na part, di ko talaga malimutan kasi may exam after. Pagbasa, may pa-exam si catechist. Okay. So, kailan pa? Ayun, sabi ni Mami Rhea, nung high school ako, kasi nag-choir ako sa church every Sunday. Ayun. O, diba? So, at least, marami sa atin na talagang, ah, parang mostly early days, no? Doon tayo nagbasa ng Bible. Anyways. And, I'm sure, yung binasa natin nung mali tayo, ano lang yan, parang seed lang yan. Hehe. O, diba? Tumubo lang tumubo sa puso natin. Ayan. Nagkatikisim din siya. Okay. So now, let's go to our Bible reading. Ito, mag-Bible reading tayo. Sige, can you help me read this? Mami Malu, ikaw na lang. Wala si Mami Lily kasi may seminar daw sila sa school ng anak niya. okay, but wala akong glasses po. It's okay, it's okay. But these are written that you may have believed that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. That's in John 20:31. Hebrews 4, verse 12. For the word of God is alive and active, sharper than any double edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. In 2 Timothy 3:16-17, all scripture is God breathed and is useful for instruction, for conviction, for correction, and for training in righteousness, so that the man of God may be complete, fully equipped for every good work. Thank you, Mami Malu. So, we could see here about the Bible, about the scripture. Okay? So ngayon, we will take a look at the Bible in a more deeper way. Kasi 'di ba, yung faith natin, dito natin binabasa
sa Bible. So, dapat alam natin, ano ba yung Bible or paano ba siya nasulat? Kasi kung doon mo binebase yung faith mo, yung buhay mo, then dapat alam mo kung ano yung binabasa mo. So, tingnan natin. Okay, now let's look at dali lang. Dito tayo, medyo na, natatakpan yung aking ano. Yan. So, tingnan natin yung the uniqueness of the Bible. So, tingnan natin. Una, tingnan natin yung continuity ng Bible. Ayan. Sabi dyan, the Bible is written over 1,600 span of years. And, ang tagal na, no? By more than 40 writers. So, more than 40 writers yung nagsulat sa kanya from every walk of life. Okay? Ibig sabihin, iba-ibang background yung nagsulat nito ng mga authors na ginamit ng Lord para isulat yung Bible. Merong kings, like si King Solomon, si King David, di ba? Yung mga kings, merong philosopher, may farmer to fisherman, ba? Yung merong young boy, si Matthew, si Mark, ang alam kong teenager na nagsulat ng Bible. Bible, merong doctor, si Look, yeah, si Dr. Luke. May tax collector, si Matthew. yon, si Matthew. May Pharisee, sino yung Pharisee natin? Si Paul. Kasi si Paul ay isang Ah, Pharisee. Ayun. So, sino yung fisherman? si Peter? Peter ba? Yon, si Peter, fisherman, di ba? So, sobrang daming ginamit ang Lord ng mga tao, more than 40 nga, na iba-iba yung background ng mga tao na yon. Okay? And then, it was written at different times. Merong sinulat during peacetime, merong sinulat during war, merong sinulat during captivity. Ibig sabihin, nandun sila, they were captives by other nation. Doon, sinusulat nila. That's during the time of Daniel. So, makikita natin na sobrang diverse nung pagkasulat at diverse nung mga author ng Bible. And pero kahit ganon, walang nagko-contradict sa isa't isa. It was written in three languages, Hebrew, Aramaic, and Greek. And during authors' different moods and places, from height of joy to the depths of despair, from the wilderness to a comfortable room to a dungeon. Sabihin, iba-ibang lugar, iba-ibang place kung saan talaga nila sinulat ang Bible. Iba-ibang mood, iba-ibang emotion. Ayan. So talagang grabe yung pagkakaiba-iba ng mga authors na ginamit ng Lord. Pero nakakapagtaka at nakakamangha, amazing is that kahit different authors, different backgrounds at different times, wala mang nagko-contradict sa sinasabi nila. The Bible has one theme, and that theme is about salvation, the love of God, about the plan of God, Jesus. Ayan, salvation of man. And then, another uniqueness of the Bible, tingnan natin yung circulation. So, tapos na tayo dun sa continuity. Ibig sabihin, talagang it continued na yung Bible for so many years at hindi siya nagbago. Same pa rin yung Bible. And then ngayon naman, yung uniqueness ng Bible, yung circulation niya. Ibig sabihin, unang-una yung mga nagbasa ng Bible, sobrang dami na. Siya yung pinaka widely read book. Sabi ng United Bible Societies at 1993 reported that 2,062 languages had access to at least one book of the Bible. Ganun katindi yung Bible, no, na talagang
Translate siya into different languages. Imagine nyo na lang dito sa Pilipinas, di ba? Merong Bisayang Bible, merong Ilocano Bible, iba-iba eh. May Tagalog. Ganon. So talagang it was translated to different languages. Published in more languages than any other work, any other book. No other book has known anything approaching this constant circulation according yan kay Cambridge History of the Bible. So, napaka-amazing talaga ng Bible. Nag-survive siya from that day, mula na sinulat hanggang ngayon. Nandun pa rin, nag stand pa rin yung Bible. Tingnan natin, another uniqueness of the Bible is the survival. Okay, it is written on perishable materials and even before the invention of the printing press. Grabe, no? Ito mo yun? Kahit na yung ginamit ng Bible is mga papyrus, alam niyo yun, yung mga talagang ah, ginawa lang nila na parang mga papers. Sinalinsali nila, sinulat-sulat nila, and yet, the Bible was well preserved. Preserved talaga yan ng Lord. Bago pa man magkaroon ng mga printing press. Di ba? Madali na lang kasi ipiprint lang, ganyan. Yun sila, human being, ginagamit ng Lord. Isa-isa sinusulat talagang by the book, by the dot. It was copied and recopied by hands for hundred of years, yet did not diminish its soundness. Hindi nag-iba. Ganun pa rin. It retained its value. It retains its, yung theme. It retains its content. Has more manuscript evidences than any other piece of classical literature. Ganun ka-accurate yung Bible, no? Maraming mga evidences. Accuracy of the Old Testament manuscript is the result of the Jewish system of preservation called Masorah. It's a way to keep tab on every letter, syllable, word, and paragraph. Ganun katindi ang Bible. Diba? Even until now, yung mga scientists, ang science, ang dami pa nilang nadidiscover na mga evidences that will prove na totoo talaga yung Bible. Like for example, until now, may mga nakikita pang mga evidences of the Noah's Ark. Until now, may nakikita pang mga evidences of um, crossing of the Red Sea. Meron pa silang nakitang mga karwahe, yung wheels, yung gulong ng mga karwahe nandoon pa sa Red Sea. So talaga makikita mo na evidently ang daming mga evidence. They have special classes of men whose sole duty was to preserve and transmit this document with practically perfect fidelity. As in, sobrang strict. Ganon. Parang sobrang strict yung pagkagawa sa Bible. Meron siyang, imagine mo na, meron rod of measurement, yan, parang standard of measurement na ganun katindi yung standard of measurement na yan na talagang they make sure that when they write and rewrite the Bible, hindi pwedeng magmintis doon sa standard of measurement na uh, na ginagamit ng mga scholars of the Bible. Ganon. In fact, eto sa Matthew 5:18, sabi dito, where Jesus states, "For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, nor the least stroke of pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished." Grabe, no? That's the word of God. That's the Bible.
Lahat ng sinabi na nandun, lahat, even yung mga ultimong small stroke of the Bible, it's going to accomplish, it's going to happen kung ano yung sinabi dun sa Bible. So, ang tanong is, how did the Bible came into existence? Paano nga ba yan nabuo ang Bible? Una is by God's command. Naandyan yan sa Bible. Pag binasa mo, makikita mo yan sa Bible na kung saan si God, kinocommand niya na, write this down, yan. Like in Exodus 17 verse 14, like in Revelation 1 verse 11, verse 19. Through God's revelations, He instructed among others Moses and John to write biblical history, current events, and predictions. So makikita natin, una talagang si God ang nag-command for these authors to write His word. Now, next is, it came to existence under God's guidance. So may guidance talaga ng Lord ang bawat author. Hindi yan sila lang talaga yung parang nag-isip-isip o sa Bisaya pa nagbuot-buot, ana. Hindi. It was through the guidance of the Holy Spirit. Second Peter 1 verse 21, the books of the Bible were not only a product of human thoughts, but were the own words of God, written under the inspiration of the Holy Spirit. It is interesting to know that though there are 66 books, 66 books written by various authors, the books are harmonious. Grabe, no? Harmonious. Walang nagsasalungat dyan. Walang nagko-contradict dyan. Harmonious talaga. May unity with each other and have no contradiction due to the guidance of the Holy Spirit. Ayan. So na talagang mapapagkatiwalaan natin ang Bible. Second Peter 1 verse 21, for no prophecy even originated because some man willed it to do so. It never came by human impulse, but men spoke from God who were born along, moved and impelled by the Holy Spirit. Ayan. So, papasukin lang natin itong pumapasok. So, makikita natin, napaka-importante ng part ng work ng Holy Spirit sa mga authors. Nandun talaga yung supernatural guidance in writing the book. Next is, the Bible came into existence because God preserved His word. In Exodus 25 verse 16, 20 verses 21, 22, the Lord commanded Moses that the book of the law should be placed inside the ark. There is no safer place than the ark, and God has kept His book, the tablets inside it all through the ages, as the church has been under His care and protection. So has the book. So makikita natin, the Bible was protected, preserved by God Himself. Siya talaga yung nag-preserve ng word niya. So, ang tanong, ano naman yung significance ng Bible? Bakit ba tayo magbabasa ng Bible? Ano ba yung nagiging effect nito sa life natin? Sabi sa 2 Timothy 3 verse 16, all scripture is God-breathed or God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Grabe, no? God-breathed yung ating Bible. Hiningahan mismo ng Lord. Galing talaga yan sa Kanya. It's useful for teaching. In the Bible, we find God's official proclamation of love, pardon, cleansing, righteousness, and peace. So makikita natin yung talagang standard ng Lord, yung teaching ng Lord, nandyan sa Bible. It's very useful for teaching us. And then, rebuking,
As the Bible is the standard by which we try our doctrines, we use it to teach and correct the people of God. So, talagang, ayun, rebuking, isa sa mabisang pagtatama na pwede natin gawin is through the Word of God. Talaga. So, ayan. Ano pa yung significance ng Bible? It's for correcting. The word correction means restoration and gives a thought in advance of doctrine and reproof. It has in it the thought of making right what we have found to be wrong. So, ginagamit natin ang Bible sa pagko-correct, in correcting. And even tayo, di ba, kung magbabasa tayo ng Bible, i-open natin yung heart natin sa Lord. Minsan may mga bagay na itatama siya sa buhay natin. Talagang iko-correct siya sa mga mali nating ginagawa. And ang kailangan lang natin ay sumunod sa Kanya. Ire-remind siya sa atin, ganyan. And then, training in righteousness. The Bible contains numerous accounts on how God disciplines His children out of love, which eventually trains us to righteous living. Ayan. Diba? Kasi kung palagi tayo magbabasa ng Bible, i-guide tayo ng Lord sa mga decision makings natin, sa mga, bawa may mga wrongdoings tayo, itatama talaga niya tayo. Itatama niya mo yung mga wrong thinkings natin, mga maling kaisipan, mga maling paniniwala, yung mga maling nakasanayan, as we put our trust in God and depend on Him. Tapos pag nagbabasa ka ng Bible, i-correct ka ng Holy Spirit through the Word of God, through the Bible. So, it's very good for training in righteousness. And then, tignan naman natin ngayon yung symbols of the Bible that illustrate the Bible. Una, the Bible serves as a lamp. Ano yung lamp? Ayan, ilaw. Psalms 119 verse 105, the Bible is an illuminating word guiding the Christians day by day, even showing us what is to come. So, it guides us kasi lamp talagang gives us light. Nagbibigay sa atin ng clarity, illuminating word. Ayan. Minsan, di ba, nako-confuse tayo, hindi natin alam gagawin, but the Lord will guide us through the Word of God. And next is, next symbol, anong symbol is fire. In Jeremiah 20 verse 9 and 23 verse 29, the Bible is burning word, consuming the dross in us. Di ba yung fire, panglinis yan ng, ba yung alahas, nililinis, yung gold, nire-refine siya, yung ginto. So, pinapadaan siya sa apoy. So, ganun din sa atin, as we read the Word of God, parang it will cleanse us. It will remove all the mga unwanted attitudes. Ewan ko kung naranasan nyo na yan na kinokorek kayo ng Lord, kinokorek tayo. Ako maraming beses na. No? Yung, kumbaga, habang binabasa mo, oo nga no Lord, sorry po. Nga ganun. Talagang tinuturuan ka na, oh, ito, dapat hindi mo ginawa to. Or ito, dapat ganito yung thinking mo, ganyan. It's a refining fire. Next is hammer. Symbol ng Bible, hammer, na para siyang martilyo. The Jeremiah 23 verse 29, the Bible is powerful word, breaking the strong resistance or hardened heart. Kahit gaano pa katigas yan, the Bible can penetrate to the heart of the person. Napaka-powerful ng Word of God. Kaya nga, di ba, pag nagpe-pray tayo, talagang binibase natin yung prayer natin sa Word of God. Laging nandoon yung kino-quote natin ang Word of God kasi nga very powerful ang Word ng Lord. Ano pa yung symbol ng Bible? Is
a sword, espada. Ephesians 6 verse 17 and Hebrews 4:12. The Bible is a sharp word convicting as it penetrates the soul. Yan. Minsan hindi tayo nakikinig sa iba. Pero pag ang Lord na nagsalita sa atin, sa word, ayan, nagbe-behave tayo. Behave. Another is mirror. The Bible is like a mirror na it's really a truthful word, revealing the truth to every individual. It's the truth talaga. Makikita mo yan. Na para kang, sabi nga, para kang nananalamin. So makikita mo yung sarili mo na may mga, di ba, may mga dumi yung mukha mo. So lilinisin mo yung mukha mo. Paano ka magme-makeup kung walang salamin, di ba? Paano mo mapapaganda yung sarili mo, mga ganyan. It serves as a mirror facing the truth. And then it's also a food. The Bible is a food, is spiritual food. Yun. Food of our soul and spirit. First Corinthians 3 verse 2 and First Peter 2 verse 2, the Bible is nourishing word, feeding the soul each day. Ito, lagi namin kinukote tong mag-asawa, lagi namin nire-remind yung isa't isa na pinag-uusapan to. The Bible is very much needed more than we need food on the table. Kasi di ba pag hindi tayo kumain, sige, nasubukan nyo na hindi kumain ng mga 2 araw. Baka may isang meal lang, papagod na tayo. Isang meal lang, gutom na, nanghihina na, di ba? Ganun ka gusto natin, I mean, ganun natin kailangan ng physical food. And imaginein nyo na lang yung spiritual food. Ang spiritual food, sabi nga ni Jesus, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ba? Imagine niyo yan. Talagang, we don't live just with food, but with bread, with the bread of life, with the word of God. So, imagine kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, so hindi kumakain yung spirit natin. So, baka yung spirit natin ay parang malnourished na kaayo. O, no? Sobrang nanlalata na, konting problema, bibigay na. Kasi nga, hindi natin napapakain ng tama ang ating soul, ang ating spirit, which is the Word of God. Di ba minsan pag sobrang down na down ka or ang bigat ng pakiramdam mo, ang bigat ng dinadala mo, ng heart mo, or yung mind mo punong-puno ng worry, no? Nag-worry ka. Tapos biglang nagbasa ka ng Bible, biglang may nabasa ka doon, nabasa mo yung encouragement ng Lord sa buhay mo. Nabasa mo doon, for I know the plans I have for you. Nabasa mo doon, I love you, iniibig kita, kumbaga, I gave my life for you, ganyan. I knew you before I made the foundations of the earth. Yung maraming mga encouragement kang mababasa sa Bible na mapapalakas ka bigla. May-encourage ka, matutuwa ka, ma-strengthen yung heart mo when you read the Bible. Or ipapaalala sa ng Holy Spirit. Oh, ganito. Yan. Honor your mother. Mga ganyan. Minsan, di ba, baka hindi na natin na-honor yung mga magulang natin. Baka nasasagot na natin. O hindi natin tinitake care yung mga magulang natin. Tapos, ang Holy Spirit, i-remind tayo. Oh, you need to take care of your parents. Tapos, pag nagbabasa tayo ng Bible, makikita natin na honor your mother and father in the Lord. So, mariremind tayo. Okay. Another symbol of the Holy Spirit, of the Bible is seed. First Peter 1:23, the Bible is a living word growing in the souls of people, regenerating
those who are in sin and making them wise unto salvation. So, lahat ng binabasa natin na Word of God, halimbawa, nagbasa tayo kahit 5 verse lang, no? Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Ganyan, no? Nagbabasa ka ng ganyan. Tapos biglang may dumating na in- challenge, hindi mo inaasahan. Tapos parang hindi mo maintindihan. Tapos i-remind sa'yo ng Holy Spirit yung binasa mo na trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. So makikita mo na ang Holy Spirit, i-remind ka talaga kung ano yung dapat mong isipin, kung ano yung dapat mong paniwalaan. Tapos, yung word na binasa mo na yon, nandyan sa puso mo, pinapalago ng Holy Spirit, pinapagrow ng Holy Spirit sa puso mo, yung Word of God. Kaya, let us continue to read the Word of God more and more every day. No? Sa buhay natin. So, ang tanong, paano ba tayo magbabasa ng Bible? Paano nga ba? Ayan. Una, dapat maging organized tayo sa pagbabasa ng Bible. Set an annual reading plan that will assist you in completing your reading in a year. O pwede ka rin mag-set ng goals. Ano ba yung gusto mo? Okay? If you are a new believer, or bago ka lang sa pagbabasa ng Bible, bago ka lang sa relasyon mo kay God, start with the gospel books. Ano ba yung mga gospel books na to? Ito yung Matthew, Mark, Luke, John, yung unang 4 na book sa New Testament. Kasi, ano yan yung Bible, dalawang part yan. Yung first part is the Old Testament, second part is the New Testament. So, yung Gospel books, yan yung life ni Christ, yung buhay ni Kristo, ni Jesus, na sinulat ng mga ah, disciples niya. So, yan yung first 4 books, Matthew, Mark, Luke, and John. Ayan, dyan ka muna mag-umpisa para makilala mo si Jesus more and more. When you read the Bible, you will know the character of Jesus, how he talks, how he responds, his heart for the people, ano yung nasa heart niya, ano yung nasa mind niya. So, you will get to know more and more Jesus as you read the gospel. Then, to have a goal to finish the Bible in a year, or at least 6 chapters should be read. Ayan, para daw ma-finish mo yung Bible in a year, dapat daw magbasa ka ng 6 chapters. Ayan, should be read each day. Kaya ko ba yun? Nung bata-bata pa ako, kaya ko yun. Talagang I even read one book in one day. Ganyan. Pero ngayon talaga it's more of I read the Psalms, tapos, I read Old Testament and I read also New Testament. Ayan. So, may mga ganun-ganun. Every day yan. To have a balanced spiritual meal, read 2 chapters daw from the Old Testament. Then, 2 chapters from the New Testament. Then, 1 chapter from Epistle of Paul and Psalms or Proverbs. Nung high school, nung college. Kasi college na ako nakakilala kay God. Talagang I read, favorite na favorite ko yung Psalms at favorite na favorite ko yung Proverbs. Ayan. Then, nagbabasa rin ako sa, yun nga, Old Testament and the New Testament. So that you don't get tired of reading the Bible, change your reading plan every year. So, ako kasi, talagang, pakita ko sa inyo, para lang makita nyo. Ito yung, ewan ko kung nakikita nyo ba. Ito yung Bible ko. Ayan. Medyo may kalakihan. Ayan. Medyo may kalakihan ang aking Bible. Ayan. Ayan yung Bible ko. I'm reading New Living Translation. Ito yung paborito ko ngayong translation. Nung una, ang nabasa ko na
New International Version, maganda rin yun. Tapos, New Century Version, meron ako nabasa. Pero, tapos meron pang isa nakalimutan ko isang translation. Then, ito na yung pinaka-latest to. Gusto ko to kasi ang dami kong natututunang bagong vocabularies. Ayan. Oo. So, kung ano yung mag-work sa'yo na Bible, piliin mo yon. Maganda rin yung English Standard Version, yung New International Version, ano pa ba? Yung New Century Version. Marami, magaganda yung, ako talaga, ito, masasuggest ko, maganda siya if you are, ano, beginners. Kasi sobrang, alam mo yung translation niya, in layman's term natin ngayon. Ayan. Oh, tingnan natin. Sabi ni Mami, sabi ni Mami Malu, Macho Michael dyan, yes, me, at least 5 chapters in a day. Makuha in 1 year required kasi dati. But then, iba talaga if the words convicts you. Totoo. Sabi niya, hehe, my very study Bible was damaged during Yolanda. Ala, ngayon lang ako bumili ulit. Hehehe. Ayun. NIV daw sa kanya. Sabi ni Mami Wina, NLT din po sa akin. Wow. Sabi ni Mami Cathy, I like New King James Version. Gusto ko rin yan, New King James Version. Maganda rin yan. NEB naman, New English Version. Ayan, yung kay Mami Teen. Ayan, itong binili ko kasi, it's really big. Ayan, kita nyo ha? Ayan, ganyan kalalaki yung ano. Kasi nga, ayoko na nahihirapan yung mata ko kasi pagka ano, ayan, oh. Oh, di ba? Kaya nice, nice. Meron ganyan. Meron ako nabiling kakaiba sa Temu, ayan. Nabili ko sa Temu, ganyan. Alam mo yun, yung parang, ano, plastic siya, tapos ididikit mo lang siya dyan. Tapos, para siya maha-highlight. Maha-highlight. Ay, kung natatanggal ba to? Siguro, parang ang hirap na tanggalin. Pero ano siya, ididikit mo siya, tapos parang maha-highlight yung verse, ganyan. Ayan. Tapos nilalagyan ko siya ng ganito, palatandaan. Yan. Like ito, sa Psalms. Yan, sa Psalms. Tapos, sa Old Testament, ayan, may binabasa ako sa Old Testament. Nandito na ako, ayan. Sa Old Testament. Ay, Acts pala to. Sa New Testament. Nasa Acts ako. Sa New Testament. Sa Old Testament, nandito ako sa, ayan, yan, may palatandaan ako dyan. Ayan. Trans Exodus. Ayan. Kaka-start ko lang ulit. Ibig sabihin na, natapos ko na yung Bible. Tapos nag-start na naman ako. Ayan. So, ayan. Ayan, medyo malaki-laki. Alam niyo, ang Bible kasi, di ba, lagi naman natin binabasa to. Lagi. Ay, ay. Tatandaan niyo pa to. Mga Breathe people. Oh, meron ako. Yung mga sumama sa akin sa Breathe, sa camp, sa overnight camp. Oh, eto pa yan, oh. Inipit ko dito. Ang makikita nyo na Bible kasi is an investment. So, mag-invest ka, bumili ka talaga ng gustong-gusto mo na Bible. Kasi everyday, yan yung kasama mo. Diba? Yan yung, dyan lalago yung wisdom mo. Ayan. Sabi ni, ano, Mami, malalim ang King James. Oh, pero yung New King James, okay lang. Yung New King James. Tapos, kasi merong King James, merong New King James. Then, Mami Wina says, more accurate daw po, Mami Cat, ang NKJV.
Ayun, medyo malalim lang ang English. Yung King James na old mommy, pero ang new maganda. Yun. Correct. Sabi naman ni kanina, parang may nakita akong, yun, sabi ni Mami Regina, Mami Rain, my first own Bible was bought when I got married to my husband 16 years ago. Oh, New King James Version. I also really like New King James talaga eh. Natutuwa ako dun sa version ng New King James. Maganda yan. Ayan. Teka nga, bakit unstable yung internet ko? Nasa 4G. I hope you can hear me properly, ha? Tapos, let's continue. Ay, yan. So, yun. Organize your Bible reading. Mas maganda talaga ang maging organized tayo. Tapos, nakalimutan ko. Ito, magkaroon ka tayo ng, ayan, parang journal. Mag-journal ka. Ano yung tinuturo ng Lord sa'yo, isulat mo. Ayan, isusulat natin yung mga tinuturo ng Lord sa atin. I always write, no, yan, yung mga yan. Write ko yung mga teachings ng Lord sa akin para may binabalik-balikan ako, para may maituturo din ako. Ay, maganda. Ito yung mga times na may mga down na down ka, tapos encourage ka ng Lord. Di ba? Ang saya-saya, ang sarap-sarap nung ganun. Nakakailang mga ganito na ako. Oh, pati dito tingnan niyo, oh. Oh, meron ganun doon, oh. Sino? Ah, this one. Nabili ko sa Temu. Ganyan siya. Tapos, hatak-hatakin mo siya, tapos parang sticker siya. Tapos, aanuhin mo lang siya, tatanggalin mo, tapos ididikit mo dyan, tapos pwede mo siyang sulatan. O, di ba? Nice. Anong tawag, anong tawag dyan? Sticky note. Sticky. Sticky note, Mami Net. Sa Temu ko siya nabili. Tapos kukunin mo lang yung ano, yung note. Para siyang sticker, tapos ididikit mo lang siya sa notebook. Ganyan. Ganda, nakakatuwa. Maganda nga yun. Oo, nice. Oh, meron ako ditong ano, oh, learning. Sabi dito, listening is a skill that when mastered will, ano ba, ayan. But when mastered will save you a lot of time, effort, energy, and resources. O, di ba? Parang may mga ganyan ako, mga realization. Mga gusto-gusto ko mga thoughts na inaano ko. So, ayan, yung mga series of lesson ko about mental health, ayan, mental health, mga ganyan-ganyan. Anyways, so, when we read the Bible, it's, ano yan eh, a relationship between us and God. Parang personal talaga yan. Ito talaga personal to. Ako, yung natututunan ko kay God, parang He personally is teaching me some thoughts. At saka, feeling ko talaga pag hindi ako nagbabasa ng Bible, nakakapanglata talaga. Nakakapanglata physically and also spiritually. Iba talaga pag magbabasa tayo ng Bible, mas na-encourage, na-inspire ka, ang saya, nagbibigay ng joy sa'yo. Ayan, sabi niyo. Hmm. Ang gamit ko po ngayon na Bible ay yung bigay mo, Mami Josie, at si Jory, nakikimay-ari. Sabi nila, lagyan ng pangalan niya. Alam niyo, ikaw, Mami Joanna, alam mo, pwede mo nang bilan si Jory ng pang-Bible. Ano, I think ba, meron na yatang ano, parang Bible for kids. Try mo. Sa, ano, ano nga yun? Sa, Meron na siya, Mami Jo.
Meron na? Kaso nabasa na niya lahat. Makapal na Bible Kids. Nabasa na niya lahat. Ayaw niya ulitin. Alam mo, alala ko tuloy si Terence, si Mami Au, di ba binigyan ko din si Mami Au ng Bible? Ang nagbabasa si Terence. Oo, tapos everyday binabasa niya. Di ba, nakakatuwa kasi kala nyo lang nagbabasa, but all the lessons, all the stories that they read, it will be there in their hearts forever. Nandyan yan sa mind nila. And it's changing them. It's changing us. Binabago tayo ng Bible, ng Word of God. Every day, we become better and better. Sabi nga dun sa Proverbs I become more wiser than my teacher. Sabi sa Psalms yan. O, di ba? Kasi when you read the Bible, it will give you wisdom talaga. Ano yung GNT version? Ayan. O, di ba? Meron pa nga akong Bible dito kung sino man ang walang Bible sa Good inyo. News Translation yun, Mami Jo, Ay, yung oo, binigay yun. mo pa. Ay, oo, good The news. Good News. Oo. Yeah, oo. Maganda din yun, parang NLT lang yung ano niya, yung atake ng translation. Oo. Totoo. Gustong gusto ko kasi nung binili ko yung good news, kino-compare ko yung yung paano sinulat yung isang verse. Actually, yung John 3:16, tinitingnan ko. Paano yun? Tapos nagustuhan ko siya. Sabi ko, sige, ito na lang yung bibigay ko sa mga parents. Kaya kung meron, yung iba sa inyo, baka wala pang Bible, sabihan nyo lang, meron pa akong mga Bible dito. Binibigay ko talaga yan sa mga nagjo-join ng ng prayer natin. Tapos wala pa silang Bible. Pinapadala ko yan. May mga pinadala na ako sa Mindanao. Oh, ta basta may yung mga ganon, pinapadalan ko ng Bible. Ayan. Oh. Medyo mabagal, Mami. Oh, si Mami Cathy, meron siya sinishare. Mami Cathy, sino yan? Si Adam ba yan? Si Adam, Mami Jo, nagbabasa ng Bible, mahilig talaga siya ng baby. Ang payat niya dyan. Mga 2 years old yan. 2 to 3. 3 years old pala, 3. Oh, di Kaya, ba? kaya tumaba si Adam kasi nagbabasa siya ng Bible. Kasi food, ang Bible, Food. Bible is food, di ba? Kaya ang taba na niya. Di pa siya niyan marunong magsalita, Mami Jo, pero nakakabasa na siya. Grabe, kasi si Adam meron talaga siyang parang savant syndrome, parang hyper words, hyper numbers. Ganyan yung mga ibang bata meron silang hyper hyper words and hyper number. Wow, 'di ba? And ang nakaka-amaze talaga yan kasi I'm really wondering anong plano ng Lord sa kanila. Kasi wisdom yan. They are reading wisdom. Iba talaga yan. So, napaka-bless natin. We have a Bible and your kids are reading the Bible. Diba? They can really read the Bible. So, next is how to read the Bible. Pray. Siyempre, magpe-pray tayo. Ask God to guide you in the interpretation of the word before you begin reading the Bible. Ako, always talaga yan. Lord, please help me. Give me understanding. After reading, close it with prayer and request Him to reveal His plans to you. So talagang we read the Bible prayerfully. Prayerfully talaga. Trusting na God will give you wisdom, revelation. At yung isa sa pinakagustong-gusto ko, yung you will discover God. Madidiscover mo siya. Madidiscover mo yung character niya. Madidiscover mo yung the way He thinks, yung mga thoughts niya. Tuwan-tuwa ako dati, nagbabasa ako ng Genesis, no? Nagbabasa ako ng Bible. Tapos, nabasa ko yung nagkasala si Eva at Adan, di ba? Nabasa ko yon. Tapos biglang nagtago sila kay God. Tapos na-realize nila na they are bold. Naked pala, they are naked.
Tapos, si God, anong ginawa ni God? Pumatay siya ng hayop, tapos yung damit nung, yung balat nung hayop, ginawa niyang damit, sinulsi niya, sinulsi, tinahi niya, tinahi niya, pinasuot niya doon kay, Adam and Eve. Sabi ko, Lord, ikaw pala yung pinakaunang mananahi. Sabi ko gano'n. God, ikaw pala yung unang dressmaker. Diba? Ganun. Because you will discover lots and lots of things in the Bible. Yung pagbabasa ng Bible talaga, para siyang you're going into an adventure. Ganun siya ka exciting. Sobra kang maraming matutuklasan, ma- malalaman, maintindihan how God created, how God teach somebody, how God raise up a man, raise up a king, basta ang dami mong sobrang amazing na mababasa sa Bible. As in. So, how to read it? Una, mag-pray. Pangalawa, magbasa. Siyempre, examine the word lovingly and reverently. Make it a habit to read God's word daily, every day. Next is meditate. Seek memory verse or verses and contemplate on it deeply. Ibig sabihin, huna-hunaan mo, pag-isipan mo, isip-isipin mo, yun, pag-isipan mo. Ganyan. Isip-isipin mo. Ponder, yung natin, yung topic natin last time, ponder. Diba? You ponder on it. You think about it. You meditate. Think about it repeatedly. Pag-isipan mo, paano nangyari? Sino bang mga nandiyan yung talagang what, who, when, how? Mga ganun mga questions. Pwede mong ganun gawin. Diba? You answer the question, what, where, when, who, how, or what lesson, ganyan, ganyan. Meditate. Next is apply. Apply, apply. Sige, Mami Malu, usap tayo ha bago ka umalis. Okay. So, apply natin. Ibig sabihin, i-apply natin sa sarili natin yung lahat ng lesson natin. Halimbawa, nagbabasa ka ng Bible. Sabi dun sa Bible, be gentle, be kind. E na-realize mo, hindi ka pala gentle and kind, lalo na sa asawa mo. E de, i-apply mo yon na, Lord, help me to be kind, to be gentle, to be sweet. O ede, pagka nag-usap na kayo ng asawa mo, mariremind yun sa'yo. So, gagawin mo, kailangan ko maging gentle, maging kind, maging sweet, maging understanding. O, di ba? Mariremind ka. And, ang mahalaga, nababago ka, nababago ko, nababago tayo ng Lord. Di ba? Hindi tayo yung, ayoko. Ganun rin, no? Di, Lord, ano bang gusto mong baguhin sa akin? Sabi nga nung isang psalmist See, Lord, tingnan mo kung may offensive ways or thoughts ba ako. Kung meron, i-lead mo ako. Di ba? Baguhin mo ako. Then let it be our hearts, no? Let's apply what we learn, what we see, what we understand. Apply natin sa buhay natin. Okay? Basahin ko muna ang nandito. Okay. Sabi ni Mami Nora, salamat sa gift na ito, Ma'am Jo. Ay, si Mami Nora, binigyan ko kasi din siya ng Bible. Oo. So, I hope you're enjoying reading the Bible. Yeah, that good news. O, di ba? I'm so happy pagka ganyan na binabasa niyo. Ay, kailangan mas marami pa tayong mabigyan ng Bible, no? Kailangan meron talaga mag-iisip niyan para sa akin. Kasi minsan nakakalimutan ko na I really need to refocus my vision, my mind again. Na, kasi isa yan sa gusto kong gawin talaga. To give Bibles sa mga mommies, mga daddies,
minsan sa sobrang dami na ng ginagawa, nakakalimot na ako. Dapat may magpaalala talaga sa akin yan. Anyways. Then, eto na yung memory verse natin. Oh, memory verse ha. Sana memorize natin. Romans 10:17. Faith comes from Hearing. hearing and hearing the word of God. O, yung faith pala natin lalong dumadami, lumalaki, lumalaki. Nagiging stronger kung nagbabasa tayo ng word of God. John 20 verse 31, but this, take note, but these are written that you may believe in Jesus Christ, the Son of God, and that by believing you may have, ano daw, you may have life Life. in His name. Isa talaga yan sa napakagandang nangyayari sa atin when we read the Bible, we have life. We are receiving life. Kasi life yan eh. It's the word of life, the word of God. So, we are receiving it from God. Okay. Sige po. Sino po yung gustong mag-add bago po tayo mag-pray or may question po kayo? Do it now. Sige Hindi, po. Mami. Mami Josie, may gusto lang akong i-add kasi napaka-kompleto naman yung diniscuss mo about the Bible. Really. Parang I just want to share this reminder din to sa atin at gusto kong i-share din na maging reminder din sa bawat isa sa atin na ang pagbabasa ng Bible, it's a continuous journey. Hindi yung katulad kasi na-mention mo, magagawa tayo ng kung ano mababasa natin within a year. So pag hindi tayo titigil doon, oy, nabasa ko na eh. Kasi I believe, kahit mo yan basahin paulit-ulit, iba-iba ang may experience mo. Parang, Correct. totoo yun. May isa kang verse na nabasa, kung ano yung situation mo, iba rin na magiging, it depends on what circumstance you are in, di ba? Kung ano yung binasa mong verse man. At saka gusto ko ring i-recommend, which I am doing also, yung studying the Bible, it's more productive, it's more beneficial if you will do it in group. So you join Bible studies in group like me, parang gusto ko ngang magpasalamat sa opportunity na binibigay sa akin ng Panginoon. Kasi ever since I did not buy any Bible. Ang dami kong Bible, puro bigay. Talagang sabi nga ni God, parang ang realization ko, pag ikaw ay gusto talagang bigyan ng grasya ng Panginoon na binibigyan kanya ng pagkakataon para makilala mo siyang lubos through others. And that's one way. You receive so many, halos pag nakaka-receive ako ng mga gifts, eto nga, oh, imagine, oh, yan, andyan. I have more than 10. Meron pa akong mga Tagalog versions, may King James, may yung parang ang sarap-sarap ng pakiramdam na binibigyan nila ako ng Biblia at parang ang feeling ko rin, ang sarap-sarap din ng feeling ko kasi parang sinasabi sa akin ni God, gusto kong makilala mo ako ng gusto. Gusto kong makilala ko. And one thing I want to share is, yun nga, uh, ito sinabi ng pastor sa church, do you really know God? Do you really know God? Sabi niya, of course, sa tatanungin mo, oh, I know God. But you cannot know God if you are not reading His Word, the Bible. Correct. Oh, yes. Kasi, do you believe in God? Sabihin natin, yes. You will not believe in God if you are not reading the Bible. Kasi even Satan believe in God. Di ba? Correct. Yes, di ba? So, marami kang magiging question na only the Bible can answer. Pag yung mga attributes, mga characteristics ni God, hindi mo yun malalaman kapag hindi ka nag... Of course, it's if you are really a new believer,
believer or new follower, it's really a struggle reading the Bible. But nevertheless, little by little, you will know the benefit of reading the Bible. You will know that, yun nga, parang natutuwa ako dun sa shinare ni Mami Kapi na ang payat dati ni Adam, ano. Oo. Pero dahil nagbabasa na siya ng Bible, parang pagkain talaga niya yung Bible, which is true. Very, very true. Maski tayo, yung nga, let me share niyo kung paano ko kinoconsume ang panahon ko sa pagpapalago ko sa relasyon sa Panginoon. As a matter of fact, I have 5 Bible study group in a week. And I find no, hindi ko yun kinaiinip. And I really thank God na binibigyan niya ako ng presensya ng kanyang Espiritu Santo. Dahil before, pagka ayokong mag-join ng Bible study, I have Monday, I have the BSF, I have Friday, I have Thursday, at tapos yung church, Sunday. Parang yung pag ikaw ay lumalago talaga sa Panginoon sa relasyon, mai-enjoy mo siya. At saka parang babawasan mo lahat ng makakagawa ka ng paraan para bawasan ang oras mo sa ibang bagay para magkaroon ka ng panahon sa pag-aaral sa kanyang salita. Wow, grabe. Talagang uhaw na uhaw, uhaw at gutom na gutom si Mami Net sa Yun ang dapat nating maging attitude. Maging uhaw tayo. Yung huwag tayong mabore. Of course, I did experience yung mabore before. Hindi ko ine-enjoy, hindi ko ina-appreciate ang pagbabasa ng Bible. Not now na until I have a relationship. Mararamdaman mo talaga yun na magiging uhaw ka. Pero pag hindi ka nauuhaw, hindi mo pa siya nararamdaman. Totoo yun, totoo yun. Hindi ka magiging uhaw kapag hindi mo siya nararamdaman. tama. Yung sabi 'di ba sa ano Mami Net, First Peter 2 verse 2, like sabi doon, like newborn babies, Mm-mm. crave pure spiritual milk, so that Yeah, by it you will yeah, grow up in your salvation. yes, yes. Yun. So, katulad daw ng mga babies. Yung mga babies kasi, di ba, hindi mo naman tuturuan na, oh, ganito, mag-milk ka ha, kailangan mo Yeah, milk oo. ka to. Hindi, they naturally iiyak yan pag nagugutom na. Ibig sabihin, paduduin mo na siya, ipamilk mo na siya. So, that's the same sa atin spiritually. Dapat meron tayong natural hunger for the Word of God, na Mm. magbasa ng Word of God. And Tsaka it's, pag nagbabasa ka talaga, parang alam, especially if you do it upon waking up, parang inaano mo na yung sarili mo kung paano mo i-handle ang anumang situation na darating within the day. Parang halimbawa, nainis ka, alam mo na pa agad i-handle kasi sasabihin sa iyo ng 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 word is ano to, wag kang magpadala sa temptasyon ng pagkagalit, di ba? Parang gano'n. Halimbawa, nag-aalaga tayo ng mga anak natin. O yan, mareremind tayo kaagad sa salita ng Diyos. And that is the very importance of reading the Bible upon waking up. Piniprepare mo yung sarili mo. How to respond, how to respond according to what the Lord wants us to do. Di ba? true, napakatama niya, napakatotoo niyan, Mami. Kasi tayo, hindi naman natin alam mangyayari throughout the Yes. day. Pero si God, alam niya. Yeah. Sometimes, God gives us warning or pinaprepare niya yung spirit Yes. natin kung ano man ang mangyayari. Sabi ni Mami Malu dito, believe. Yeah, Ano to? believe. Believers' instructions before leaving the earth. Bible. Bible. Then, Mami Wina says, true po, nababawasan ang pag-scroll ko ng FB. O, di ba? Worldly stuff does not satisfy na pag may hunger na for the Lord. Amen. Totoo yan. O, anybody who wants to add? Meron pa po ba? Baka meron pa. Ayan si Mami Maria. Hello po, ano lang, medyo karugtong ng mga nasabi niyo po. Ayun, tama po yun, maganda. Ako ang ano ko, pagising sa umaga nga. Yeah. Pagising sa umaga, yun yung quiet time ko. Yeah. Magpe-pray muna. Ano muna,
yun, pipray muna ako, hingi muna ako ng guidance ng Holy Spirit Yeah. bago magbasa ng Bible para nga, kasi di ba minsan malalim. Yeah. So, para Oo. maintindihan Totoo. siya. Tapos, hindi ko palang na ano, ipapakita ng ano. Kanina pa to gusto magbukas ng video eh. Kasi meron kaming ano dito, gusto niya Oo. ipakita. Ano, ayun, praise God. Praise God, nabasa ko na din ang buong Bible. Wow. Nag-start ako last year, January, after ng prayer and fasting. Ano, gusto ko lang i-share para dun sa mga ano, sa mga bago na having a hard time magsimulang magbasa ng Bible. Dumaan ako diyan. Ano mo yung nagsisimula ako. Tapos ano, pero ano, ipag-pray lang natin. Ipag-pray lang Yes. natin. Talagang ano, tutulungan niya tayo na hindi talaga rin ako, yung sisimulan mo, tapos kinabukasan wala na, until na maging ano na siya, regular na siya, na hindi ako mag-work muna, wala muna akong gagawin, yun muna, magbabasa ng Bible, tapos magpe-pray. Nagsimula ako noong January after ng prayer and fasting, sa Jan muna. Nagsimula muna ako sa ano sa Book of John hanggang tinapos ko sa dulo. Tapos balik ako ng Genesis. Tapos nung natapos ko na siya last April lang. Last April, natapos ko siya. Tapos nagsisimula ako ngayon. Tama po yun. Mga 5 to 6 chapters nga. Ang binabasa ko ngayon ay nasa Chronicles, nasa John, at saka nasa Psalm yata. Mamaya ano ko, i-screenshot ko yung ano. Ayun lang. Pwede ako magbasa lang ako ng isang ng verse. Gusto ko lang Mami, sige. tawag dito. Where is it, anak? Nalipat mo. Nalagyan ko siya ng ano eh. May isa pa. Where yumayaman ka dahil sa religion kasi nagiging kontento ka kung anong meron ka. Kasi Yeah. ano bang dinala natin sa mundo? Wala. At wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya nga, kung meron tayong makakain at masusuot, makontento na tayo. Pero yung mga gustong yumaman, natutok sila. Pero, anak, huwag mag-aano ha, nagbabasa si mami. Pero, yung mga gustong yumaman, natutokso sila at natatrap sa mga walang kwenta at nakakasamang kagustuhan nila. Yan ang humihila sa kanila pababa hanggang sa masira na sila at mawasa. Kasi ang pagmamahal sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. May mga taong masyadong ginusto ang pera, kaya nilayo sila sa faith at napasama sa buhay nila. Ano lang, medyo fresh lang kasi ito nung May na meron talaga akong isang major decision na itutuloy ko ba ito? Itutuloy ko ba ito o hindi? Parang dinedefend ko sa kanya, Lord, hindi ko naman hinahangad yumaman. Ang gusto ko, 'di ba? Gusto lang naman natin ma-provide natin yung mga pangangailangan ng pangangailangan ng mga anak natin, 'di ba? Yes. Correct. Ayun, tamang-tama. Mas nire-remind ulit ako ni Lord dito sa verse na to nung umaga na yun. Ayun lang, ano lang, share ko lang po. Salamat po sa pakikinig. Sana po, What's your sana, what's your Bible? Is this one? ta- Can you show it? Tagalog, Yeah. Tagalog po Ako ngayon. rin, I have Tagalog. Ito, paano ba Yun, to? ito po Tagalog. Pero yung una ko, hindi kasi ako magaling, ang dami kong Bible, no? Hindi kasi ako magaling. Ito yung una ko, English. Oo. Yan, Ako rin. English. Ako rin. Ako pag nagbabasa, English, Tagalog, tapos may ano. Ayun. Iba talaga pag sinimulan mo siya sa umaga. Yes. Yeah. Alam nyo, tama ka dyan, Mami Maria, no? Kasi dapat bumuo din tayo ng routine natin pagdating sa Yeah. pagbabasa ng Bible. Dapat maging part ng routine natin, part ng life Yes. natin, ang pagbabasa ng Bible. And pag Reading the Bible is a lifestyle. correct. At para kang nagbabasa ng love letter from Yes. Lord. The Yes. Bible is God's love letter para sa'yo. Galing sa Kanya, 'di ba? Um, Talagang nakakakilig basahin. Kahit ang daming beses mo na nabasa. Ayun. So, just make sure na you develop a routine kailan ka magbabasa para maging consistent siya. Kasi kung Yeah. paiba-iba ng time, paiba-iba ng place,
parang hindi siya magiging consistent eh. Pero kung palaging, like ako, everyday, palaging morning, pagkagising, yun, yun din, pagkagising, it becomes a habit. Sabi nga, it takes 21 repetitions, 21 days of repetition for it becomes a habit. Para maging a habit na yan natin. Meaning, part na sa sistema ng katawan natin, sistema natin. Yan. Okay. So, ngayon, we will go to our prayer na isa rin sa napaka-importante kasi nga, di ba, relationship or communication is two ways. Tayo magpe-pray, si God makikinig, but the Bible reading is God will talk and we To listen. Yeah. us. God will talk to us and we listen to Him. Pero ngayon, magpe-pray na tayo. Unahin natin ipag-pray ang ating mga awesome kids. So, Mommy Kat, can you lead us in prayer, praying for our awesome kids? Yes po. Okay, let us pray. Father God, we praise you, Lord. We worship you. We thank you, Lord God, for tonight. Thank you, Lord, for the strength and wisdom, Lord God. You impart to us, Lord, by the message, Lord God, shared by Mommy Josie. Lord God, we lift up to you, Lord, in prayer, Lord God, our kids with special needs. And we know, Lord, that they are very special to you, Lord God. Lord, you know their needs, Lord God. Their lives are not accident, Lord God. You gave these kids to us, oh Lord. These kids matter to you, Lord God. You know every detail of their lives, every part of their being. Uh, your love for them, Lord God, doesn't run out, but your love is overflowing. Yes. I pray, Lord God, for overflowing also, Lord, love and support para sa mga awesome kids namin, Lord God, galing sa pamilya, galing sa mga pamilya nila, sa mga siblings, Lord God, sa mga teachers, sa classmates, even sa caregivers, and also, Lord God, sa community, Lord. I pray, Lord, na walang mga special children, Lord God, na mabubuli Yes. or walang ma-discriminate, Lord God. Yes. Lord, I pray also, Lord, that you will give them friends, Lord God, who really accept them despite of their conditions and love them unconditionally, Lord God. Yes. Lord, thank you, Lord, for this precious child, for these precious gifts, Lord God. Thank you, Lord, dahil ang they're very sweet, Lord God. Thank you for their uniqueness. Lord, thank you for all the potential you have blessed them with, Lord God. Help them, Lord, to discover their gifts and also their talents, Lord God. Help them unlock new skills every day, Lord. I pray Yes. that Yes, right. there will be progress, Lord, no matter how small, Lord God. We are going to celebrate that, Lord. I pray, Lord God, that you bring healing, Lord, to those kids who are sick right now. I pray restoration in every areas that needs to be restored. May it be in different scales, Lord God, their mind, their brain, their body, Lord. You know all their needs, oh Lord God. I pray, Lord, for your miracle to work on them, Lord God. Strengthen them, Yes. give them awareness, Lord God, so they can enjoy the wonderful gift of relationship with family and friends, and most of all with you, Lord. I Yes. pray, Lord God, for wholeness, Lord. And Lord God, surround them each day with love and joy, and they may grow, Lord God, knowing you and have a wonderful relationship with you. I pray that they will grow in wisdom and God's blessings be upon them. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. 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 Mommy Net, can you lead us in prayer naman po? Pray for all the parents po na nandito and our parents in the group that we Yes, okay. Heavenly Father, once again, we thank you so much for this opportunity that you gather us as one family tonight. Yes, Salamat, Lord. Panginoon, sa mga kaalaman, sa mga natutunan namin through the mouth of Mami Josie for giving your mouth to her. Yes. Thank you, Lord, for the knowledge, for the importance of, for the knowledge of giving us the importance of reading the Bible. Salamat, Panginoon. Dahil ang iyong salita ay
magbibigay ang aming kanlungan, ang aming lakas. Sa inyo nagmumula ang wisdom sa salita mo, Panginoon. Amen. Salamat sa mga reminders na natutunan, sa mga sharings ng bawat isa. Ah, tulungan mo po kaming maging lalong uhaw sa pagbabasa ng iyong salita dahil ang iyong salita ang magbibigay sa amin ng kalakasan, ng karunungan, ng wisdom upang maitawid namin kung paano mamuhay ng naaayon sa iyong salita, sa naaayon sa iyong will, Panginoon. Amen. Lumalapit po kami sa inyo para sa inyong banal na salita na ibigay mo sa amin ang pagpapahalaga doon. Piliin mo kaming protektahan ang aming mga mahal sa buhay, manatiling ligtas ang aming puso at isipan sa ilalim ng iyong mapagmahal na presensya. Gabayan mo kami na makahanap ng kaligtasan, kapayapaan at karunungan sa inyong salita. Tulungan mo kami sa lubos na magtiwala sa inyong hindi nagbabagong pag-aalaga at pag-ibig sa amin. Yes. And this we all ask in the mighty name of your Son, Jesus, who lives and reigns with you, with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. 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 Okay. Ngayon naman, I'll be praying for some specific prayer requests. Okay, so isa sa mga pagpe-pray natin si Mami Lot. Papansin nyo, wala siya ngayon kasi namatay na yung father niya. So kanina nilibing yung father niya. So let's pray for comfort. Naalala nyo, 'di ba, kamamatay lang nung ano niya, nung um uncle niya, 'di ba? Yung uncle niya may special needs din yon na namatay. So tapos ngayon naman yung father niya. So let's pray for comfort for the whole family. Also, let's pray for Mami Malu kasi aalis na si Mami Malu. And sino pa yung may gustong ipag-pray specifically? Just chat it then sa chat. No, ano lang dyan sa chat habang nagpe-pray tayo. I will continue to pray for specific prayer requests natin, ha? Ayan. So, and ano ko na pala? Stop recording ko na kasi specific prayer request na to eh. Okay.